Ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, pakikinig ng banal na salita natin, pinawalapay ni Jesus, bilang pagbibigay galang po sa banal na salita natin, pinawalapay ni Jesus. Tayo muna po, minamahal, panandalan po tumayo, at narito po aking may binibig buong kakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Caluya. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Magandang hapon na po, mamaya na mahal. Manalangin po muna tayo bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos, na mga pangyarihan sa lahat. Malapang na napupuri po kami, nagpapasalamat po kami. Muli mo kami binigyan ng pagkakataon na sama-sama ka namin purihin, sambahin at paglingkuran. Salamat po sa mga minamahal namin mga kapatiran, Panginoon, mainit at matapat na naglilingkod sa iyo. Sa aming sa pagkakataon na muling ipinagkaloob mo sa amin sa araw nito, Panginoon, maraming salamat. O Diyos, lalo tigit nagpapasalamat kami sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy mo kaming sinasamahan sa aming pagsamba, Panginoon. At minsan padalangin po namin na pagpalain mo po ang iyong mga salita. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga pangunawa. Maunawaan po namin ang mga salita mo at hindi kami maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, dakilang Diyos. Kayong maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, Panginoon. Bigyan mo ako ng pangunawa at kaalaman sa mga salita, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord po rin pong ating pinakamamalapang namin nga inihanda natin ang ating pambungad na talata. Dito sa James chapter 2. James chapter 2 verse 14 up to 26. Ako muna yung nagpapaabot mga minamahal ng pagbati sa ating mga minamahal, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, maging dyan sa webcast, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, na sumusubaybay at na nanonood ng ating pong banal na gawain dito sa Olongapo. Nagpapabot din po kung dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, ang ating beloved pastor, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati ay para sa ating dakilan Diyos natin pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Isang malakas na palakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya hindi buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. Dito po sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26. Anong pakikinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas ba sa kanya ang pananampalatayang yan? Kung isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. At gayon may hindi ninyo binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Ngayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Tatapat ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, ng pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihais Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo, ng pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay nagisakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos
at siya ay ibinilang nakatwira sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gawain inaaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din naman, hindi rin bagas si Rahab na patutot ay inaaring ganap sa panamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang ipinagdaan sila ng isang daan. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Amen. 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 Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating faith does not save. Faith does not save. Maminamal, sasabihin ko po sa inyo, maminamal, walang alinlangan. Tayo po, maminamal, ay nasa katotohanan. Ang Diyos natin, mga minamahal, na pinaglilingkuran ay totoo at kilala natin ang Diyos natin pinaglilingkuran na nakasulat sa Biblia na walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas natin kundi ang mahal na Panginoong Jesucristo. Ang Diyos natin ay totoo, mga minamahal, ang church natin ay nasa tama. Amen. At ang pastor natin na tinawag ng Diyos sa ministeryong ito, siya po, maminamal, ay totoong sugo ng Diyos. Amen. Kaya nga, maminamal, ang problema lang natin ay paano tayo makatitiyak. Paano tayo makatitiyak? Gayong nasa atin na lahat, wala nang alinlangan. Ang problema lang natin, paano tayo makatitiyak, maminamal, na ang ating pananampalataya ay makapagliligtas sa atin. Amen. Kaya yung sapat na ba, maminamal, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito sa banal na kasulatan, maminamal, mayroong pananampalatayang hindi makapagliligtas. Faith does not save. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, For by grace we are saved. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace we are saved. Through faith. Sa pamagitan ng ating sa pamagitan ng biyaya, tayo ay iniligtas ng Diyos. Amen. Dahil sa pamagitan ng biyaya, iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating mga pananampalataya. At hindi sa ganang ating sarili. Sabi ng Biblia, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Pagpatungkol sa kaligtasan, mga minamahal, ibig sabihin, natamo natin ang kaligtasan. Natanggap natin ang kaligtasan, wala tayong ginawa. Amen. Ang kaligtasan natin, ito ay ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi, tayo nangaligtas sa biyaya sa pamagitan ng kamatayan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa krus. Iniligtas niya na tayo, maminamahal. Tayo po ay naligtas sa biyaya na yan. Siya na ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya na ang tumubos ng ating mga kasalanan. Tinupad niya na ang utos ng Diyos. Tinupad niya na ang kautusan sa pamagitan ng kanyang pagsunod. Kaya nga sabi, we are saved by grace through faith. Ang ginawa na lang natin ay sumampalataya. Kaya tayo naligtas. Amen? Pero kailangan tiyakin natin, mga minamahal, kung ang pananampalataya natin ay ligtas. Kasi merong, sabi sa mga nabasa po natin kanina, maminamahal, nabasa po natin dito sa James chapter 2 verse 14 up to 26, meron pong pananampalatayang hindi makapagliligtas. Nasa atin namang minamahal lahat. Nasa tamang church tayo. Ang Diyos natin ay totoo. Ang pastor natin ay totoong mensahero ng Diyos.
Ang gagawin lang natin, paano itatayo ang ating pananampalataya. Kasi natanggap na natin ang kaligtasan, pero sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan natin, mga minamahal, na isagawa, sabi ng Biblia, ipagtrabaho. Walang iniwan yan, mga minamahal, sa manok. Ang manok, kaya siya tumitilaok dahil hindi sa gusto niyang maging manok. Kaya siya tumitilaok kasi manok siya. Amen? Likas sa manok ang tumilaok. Ang manok, hindi yan tumitilaok dahil gusto niyang maging manok, kundi ito'y kalikasan niya bilang manok. Tayo, maminamahal, kinakailangan natin ipagtrabaho ang kaligtasan natin sapagkat bilang mga ligtas, hindi para maligtas. Ligtas na tayo. We are saved by grace through faith. Ligtas na tayo. Nakasalalay na tayo, nakahanda na sa atin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Mula nang sumampalataya tayo sa mahal na Panginoong Kristo, wala tayong ginawa para maligtas tayo. Ginawa lang natin ay sumampalataya at nabautismuhan. Tinanggap na natin ang kaligtasan, pero kailangan ilagay natin kung saan nakatayo ang ating pananampalataya. Kasi mayroong pananampalatayang hindi makapagliligtas. Amen? Unang-una, sabi rito, maminamahal, mula sa James chapter 2, verse 14 up to 17, pretending faith without good works. Ang pananampalatayang hindi makapagliligtas, sabi ng Biblia, pretending faith without good works. Pag ang pananampalataya mo, mga minamahal, walang kalakip na mabuting gawa, useless. Sabi kung paano ang katawan ay walang espiritu ay patay, ganun din ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Amen? Mabuti pa yung walang pananampalataya, mabuti pa yung mga politiko, mabuti pa yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, kahit paano nakakagawa ng mabuti kahit wala silang pananampalataya sa Diyos. Amen? Pero ikaw na iniligtas ng Diyos, inhango ka sa dagat-dagatang apoy, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan, hindi mo kayang suklian ng Diyos. Hindi mo kayang bayaran ng Diyos sa kaligtasang ibinigay niya sa atin. Kahit tayo'y gawing giniling, at tayo po'y pagdurug-durugin, hindi kayang bayaran ang kaligtasang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ang gawin lang natin, mga minamahal, sabi, samahan natin ng mabuting gawa ang ating pananampalataya. Pretending faith without good works is dead. Amen? Sinabi ng James chapter 2, verse 14 hanggang 17, sabi rito, mga minamahal, anong pakikinabangan, mga kapatid, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay ubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo'y magsabi, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog, gayon may hindi nyo maibigay sa kanya ang bagay na kinakailangan ng kanyang katawan, anong pakikinabangan dito? Gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Pretending faith without good works is dead. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, may karugtong yung Ephesians chapter 2 verse 9 o verse 8 up to 10. Sa verse 10, mga minamahal, sabi, we are created unto Christ, unto good works. Kaya ka tinawag ng Diyos, kaya ka pinili, isa ka sa tinawag ng mahal na Panginoon, sabi, we are created unto Christ, unto good works. Tinawag tayo para sa mabubuting gawa. Hindi pinag-uusapan dito, mga minamahal, kung mahirap ka, hindi ka makagawa ng mabuti, mga minamahal. Kahit mahirap lang tayo, pwede tayo makagawa ng mabuti. Amen? Maraming dapat na magawa para marami tayong pwedeng gawin na mabuti, mga minamahal. Amen? Salat man tayo sa material. Salat man tayo, mga minamahal, sa kabuhayan, pero
yung mabuting gawa, kapag ikaw ay tinatakan ng Diyos para sa mabubuting gawa, hindi, mga minamahal, maiiwasang makagawa ka ng mabuti sa kapwa. Napakaraming pagkakataon, kaya nga sabi ng Biblia, sunggaban mo ang pagkakataon na makagawa ka ng mabuti. Sabi ng Galatians chapter 6, verse 10, hanggang sa inyong makakaya ay gumawa kayo ng mabuti, lalong-lalo na sa mga kapatid nyo sa pananampalataya. Amen? Samantalang kayo'y may pagkakataon, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Dahil pretending faith without works is dead. Hindi pwedeng niligtas ka na ng mala Panginoon, wala kang ginawa. Sumampalataya ka lang, iniligtas ka na ng mala Panginoon, ligtas ka na, wala ka pa rin bang gagawin? Wala ka pa rin gagawin. Kumbaga sa trabaho, maminamahal, hindi mo. Kumbaga sa trabaho, ang pagpasok sa langit, parang trabaho. Hindi ka na nagpasa ng mga qualification. Dahil malakas ka doon sa may-ari. Pinasok ka sa trabaho. Wala kang qualification, wala kang requirements na hiningi sa iyo. Tapos pagdating mo sa trabaho, wala ka pa rin gagawin. Hiyang-hiya naman ang Diyos sa iyo. Amen? Wala ka nang ginawa nung ikaw ay niligtas niya. Isa kang dating makasalanan, nasa lusak ng kasalanan, wala tayong ginawang mabuti sa buong buhay natin, ngunit isa tayo sa tinawag ng Diyos para mga minamalangkinin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, at tayo po'y magmana ng langit. Wala tayong ginawa, sumampalataya lang tayo. Ngayong mananampalataya ka na. Hindi ka pa makagawa ng mabuti. Ibig sabihin, ngayong aplikante ka na ng langit. Kumbaga sa trabaho, wala nang hininging requirement sa iyo, aplikante ka na. Ikaw ay empleyado na, tapos nandun ka na sa kumpanya, wala ka pa rin gagawin, tapos hihingi ka ng sweldo. Hiyang-hiya naman yung amo mo. Pwede ba yung ganun? Ayun ang ibig sabihin, maminamahal, ng pretending faith without works is dead. Amen? May mga kakilala tayong salat. May mga kapatiran tayong halos walang makain, walang damit. Tayo mga minamahal, halos yung pagkain natin halos hindi natin pinapansin, napapanis lang sa mga refrigerator natin. Yung pagkain natin nasisira na lang, pero may mga tao ditong hindi kumakain. May mga kakilala tayo, mga minamahal na salat, pero hindi natin magawang pakainin sila. Amen? Naalala niyo ba, maminama, yung si Lazaro? Rich man and the Lazaro. Si Lazaro at ang mayaman. Yung mayaman, may pananampalataya yan. Kung mababasa niyo ang Biblia, maminamal, ang Judaism, ito po ang the most regarding religion throughout the world. Ang Judaismo po, maminamal, ang katotohanan sa lahat ng reliyon. Sa Lucas 16:19 up to 31, yung pong mayaman, maminamahal, siya po ay Judaismo. Siya po'y Hudyo, maminamahal, ang reliyon niya ay Judaismo. Sinabi ng Biblia, siya ay kumakain ng sagana sa araw-araw. Talagang napakaraming pagkain sa kanyang tahanan. Ngunit nandun si Lazaro, maminamahal, nandun sa dulang ng mayaman, nandun sa ilalim ng lamesa ng mayaman. Alam niyo, maminamahal, sa buong buhay nitong mayamang ito, hindi man lang niya naabutan ng isang platong pinggan, yung pulubing si Lazaro. Ang dami niyang pagkain, natatapon lamang, maminamahal, naaaksaya, napapanis lang. Nandun sa ilalim ng dulang niya, ang mahirap na si Lazaro, isa rin siyang Judaismo, isa rin siyang Hudyo. Sinabi ng Biblia, maminamahal, at nangyari, sabi ng Lucas 16:22, at nangyari nung namatay si Lazaro, maminamahal, ay dinala ng anghel. Binuhat siya ng anghel, dinala sa sinapupunan ni Abraham. Pakikuha yung bata, kindly. Pakitabi niyo muna yan. Disturbo tayo. Dinala ng anghel. Amen? Dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham, which is heaven. At namatay naman ang mayaman, sabi ng Biblia, at sa Hades na pagdurusa ay dinala nila. Maminamahal, siya po ay
Itiningin niya ang kanyang ulo na sa pagdurusa, pinahihirapan. Ang sabi niya, Amang Abraham, pakiusapan mo si Lazaro na itubog ang kanyang daliri sa malamig na tubig at idaiti sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ngunit hindi siya pinagbigyan ng Diyos. Mga minamahal, yung mayaman, kaya napunta sa impyerno. Yung Hades na tinutukoy, hindi dahil siya mayaman, hindi masamang maging mayaman. Ang kanyang pananampalataya ay walang gawa. Siya ay pretending faith without works. Amen? Biro mo, nasa ilalim lang ng kanyang lamesa yung pulubi. Hindi man lang niya mabigyan ng isang platong pinggan. Samantalang kumakain siya ng sagana. Mas gusto niya pa, mga minamahal, na mapanis, mabulok ang pagkain niya kaysa ibahagi doon. Sana naghihirap na si Lazaro. At si Lazaro, maminamal, napunta sa langit. Abraham bosom, hindi dahil siya'y mahirap, sapagkat hindi access ang pagiging mahirap para ikaw ay pumasok sa langit. Kahit mahirap ka, pag gumagawa ka ng kasalanan, impyerno ka pa rin. Si Lazaro napunta sa langit dahil sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi niya nagawang mangupit ng pagkain. Nandun lang siya sa ilalim ng lamesa ng mayaman. Pwede niyang dukutin mula sa ilalim ang minamahal yung pagkain ng mayaman. Pero dahil siya ay Judismo, meron siyang reliyong totoo. Ang reliyon niya ay Judismo, may takot siya sa Diyos. Hindi niya nagawang mangupit ng pagkain sapagkat alam niya na kasalanan sa Diyos yun. Kahit mahirap siya, hindi niya nagawang gumawa ng masama. Kasi sabi nung namatay sila, si Lazaro ay dinala doon sa Abraham bosom, which is heaven. Dahil ayaw niyang magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Ito namang mayaman ay walang pag-ibig. Siya may pananampalataya, pretending faith without good works. Amen? Kasi sinabi ng banal na kasulatan na minamahal, ang mga naligtas sa biyaya ay tinatakan ng Diyos para sa mabubuting gawa. Ang pinakagawa mo ngayon habang ikaw ay ligtas, hindi dahil para maligtas ka, hindi gumagawa ka ng mabuti, hindi para maligtas ka. Gumagawa ka ng mabuti sapagkat ikaw ay ligtas. Ito'y gawain ng mga taong ligtas, may pag-ibig, may kahabagan. Pero kung may pananampalataya ka, naglilingkod ka sa Diyos, wala kang awa, wala kang pag-ibig, walang mabuting gawa ang pananampalataya mo. Useless yan. Katulad ng katawan niyan na walang espiritu. Ang katawang walang espiritu ay patay sa harapan ng Diyos. Amen? Sinabi rito sa Titus chapter 2 verse 11 hanggang 14, tayong mga naligtas na sa biyaya, tayo ay tinatakan ng Diyos sa mabubuting gawa. Gagawa ka ng mabuti hindi para maligtas. Gagawa ka ng mabuti sapagkat yan ang trabaho ng mga taong ligtas. Naunawaan niyo po, mga minamahal? Tayong mga naligtas sa biyaya, gumagawa tayo ng mabuti hindi para maligtas kasi ligtas na tayo. Gumagawa tayo ng mabuti sapagkat ito'y trabaho ng mga totoong ligtas. Pag hindi ka nakakagawa ng mabuti, Kristiyano ka, you are pretending faith. Nagpapanggap ka lang na may pananampalataya pero hindi dalisay at totoo ang pananampalataya mo. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Basahin po natin Titus 2:11 hanggang 14. Dito po sa Tito, chapter 2, verse 11 up to 13, sabi po, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpapipigil at matuwid at banal sa panahong kasulukuyan sa sanlibutang ito. Nahintayin niya ang mapalad ng pag-asa at ang pagpapakita ng kaulatian ng ating dakilang Diyos at tagpagligtas na si Jesucristo. 14, na siyang nagbibigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Excuse me, Brad. Ayusin mo yung basa. Na siyang nagbigay. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan.
at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. 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 Brad, balik ko yan, yung mga verse na yan. Galatia, sa Titus 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Sa verse 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin ang kalikuan at sa kalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyang sanlibutan ito. Nahintay nating mapalad ang pag-asa at pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng ating kasamaan at malinis niya ng kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Zealous of good works. Ngayong niligtas ka na ng mahal ang Panginoon sa biyaya, sabi, ikaw ngayon ay tinatakang para sa mabubuting gawa. Amen? Pag hindi ka makagawa ng mabuti bilang Kristiyano, mga minamahal, hindi ka nagbago, kubitos ka pa rin, maramot ka pa rin, sakim ka pa rin, hindi ka totoong Kristiyano. You are pretending Christian. You are pretending faith but without works. Yun yung sinasabi ko sa inyo na faith does not save. Faith does not save. Hindi porket na narito tayo sa tunay na gawain, mga minamahal, makatiyak na tayo ng kaligtasan. Hindi. Pag wala kang ginagawa, patay ang pananampalataya mo. Amen? Kasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, James chapter 4 verse 17, alam mong mabuti, hindi mo ginawa. Kasalanan. Sabi ng, nabasa natin kanina sa Galatia 6:10, sa abot ng inyong makakaya, ay makagawa kayo ng mabuti. Samantalahin nyo ang pagkakataon na magsagawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Pag ikaw ay niligtas ng Diyos sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya mo, meron kang pananagutan na suklian mo ng mabuting gawa ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen! Dahil pag hindi mo sinuklian ng mabuti, ganun ka pa rin kasama. At tulad ni Judas Iscariote, kabilang siya sa mananampalataya, pero patuloy siyang sakim, ganid, walang pagbabago. Namatay si Judas, mga minamahal, na hindi ligtas. Sapagkat ang pananampalataya niya ay pretending faith. Walang good works. Naintindihan natin, mga minamahal? Faith without good works is dead. Kaya si Zacchaeus, mga minamahal, kung mabasa niyo in Lucas 19 verse 2 hanggang 9, sabi diyan, si Zacchaeus, isang araw pa lang naging mananampalataya. Napakinggan niya ang salita ng malapang noon. Tumimo sa puso niya ang salita ng Diyos. At nung siya po ay nanampalataya, ang sabi niya, Panginoon, kalahati po ng kayamanan ko, ibinibigay ko po sa mga dukha. For your information, si Zacchaeus po, siya po ay kubitos, siya po ay corrupt na BIR agent. Mula pa noon, mga minamahal, ang mga nagtatrabaho sa BIR, dati ng mga corrupt, traditional na yan. Kahit sa panahon natin ngayon. Si Zacchaeus ay isang corrupt BIR agent. Sabi niya, sinisingil niya ng doble ang mga sinisingil niya. Halimbawa, ang buwis mo ay 20,000 lang, gagawin niyang 40,000. Kukunin niya yung 20,000, yung 20,000 ibibigay niya sa gobyerno ng Roma. Ganun, lahat ng sinisingil niya, siya ay corrupt BIR agent. Pero isang araw pa lang siyang naging mananampalataya, isang araw pa lang niya napakinggan ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, narito Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa dukha
At lahat ng mga niloko ko, lahat ng mga sinili ko ng doble, ibabalik ko ng maka-4 na beses. Amen? Ang sabi niya, at si Zacchaeus nagtindig, sabi ng Lucas 19, talatang 8, si Zacchaeus nagtindig at sinabi, Panginoon, narito, kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga duka. At kung sakaling nakasingil ako na may daya sa kaninumang tao, ay isinasauli ko ng maka-4. Ibig sabihin, pag talagang ikaw ay converted, kung talagang ikaw ay mananampalataya na ni Kristo, ligpitin mo yung kalat mo. Ligpitin mo yung kalat mo, huwag ka nang magkalat uli. Hindi yung Kristiyano ka na, tsaka ka nagkakalat. Si Zacchaeus, niligpit niya yung kalat niya. Ibig sabihin, inayos niya yung problema niya. Amen? Lahat ng mga naloko niya, 1 beses niya lang niloko, dinoble niya ang singil, sabi 4 na beses, ibabalik niya ang mga naloko niya na siningil niya ng doble. Amen? At ang sabi niya, kalahati ng kanyang kayamanan na galing sa korap. Sabi niya, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mga duka. At lahat ng mga nadaya ko ng doble, ibabalik ko ng maka-4 na beses. Isusoli ko 4 times. Dinoble niya lang ang singil, 4 times siyang ibinalik. Halimbawa, naloko kanya ng 20,000, binalik niya ng 80,000 yung kanyang niloko sa iyo. Ang ibig sabihin doon, niligpit niya yung kalat niya. Amen? Dapat ang mga Kristiyano, nililigpit yung kalat, hindi nagkakalat. Naintindihan niyo mga minamahal? Kung ikaw ay ligtas, dapat nililigpit mo yung kalat mo. Huwag ka nang magkakalat. Sabi ng Biblia, kung ikaw ay inusig dahil ikaw ay Kristiyano, luwalatiin mo ang Diyos sapagkat Kristiyano ka. Pero kung ikaw ay inuusig dahil ikaw ay mandaraya, mandarambong, manloloko, huwag mong ipagmalaki yan, kundi ikahiya mo yan. Kasi hindi ganyan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, nililigpit ang kalat, hindi nagkakalat. Naintindihan niyo, maminamahal, ang ibig sabihin ng faith does not save. Ang prinsipyo nating mga Kristiyano, hindi baling tayo ang lokohin, wag lang tayong manloko. Hindi baling tayo ang madaya, wag lang tayo ang madaya. Yan ang prinsipyo nating mga Kristiyano. Kahit lokohin tayo, praise the Lord lang. Pag niloko tayo, ipasa Diyos nyo, vengeance is mine, bahala ang Diyos sa Kanya. Pero kung ikaw ang nanloko, nakakaya sa Diyos. Iniligtas ka na sa biyaya, wala ka nang ginawa, tapos ligtas ka na, dadalhin mo pa sa kahihiyan ang pangalan ng mahal na Panginoon. Naligtas ka, wala kang ginawa, hindi ka napako sa krus. Hindi ka pinagbubugbog. Hindi ka binitay, pero naligtas ka. Ginawa ng mahal na Panginoon yung parusa na dapat sa iyo. Tapos ngayon, magkakalat ka pa rin. Sabi rito sa 1 Peter, basahin natin 1 Peter, dagdag natin 1 Peter chapter 4, verse 12 up to 16, basahin po natin ang talatang ito. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 12 hanggang 16. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluhalatian naman ay mga galak kayo na malabis na galak. Kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluhalatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit, huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Amen. 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 Kaya ganyan, maminamahal ang pananagutan natin. Faith. Sabi ng Biblia, faith without works is dead. Ang tawag yan, pretending. Hindi totoong faith yan. Pretending lang yan, pagpapanggap. Kasi ang tunay na may pananampalataya, mga minamahal, yung pag-ibig ng Diyos ang nagpupumilit sa iyo
Sabi ng 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang nagpupumilit sa amin na gumawa ng mabuti sa kapwa. Yung pag-ibig ni Kristo na nasa puso mo, mga minamahal, ito ang mag-uudyok sa iyo na tumulong. Gumawa ng mabuti, hindi gumawa ng masama. Makukonsensya ka. Amen? Kaya nga, pretending faith without works is dead. Ang tawag diyan, faith does not save. Huwag mong sabihin, nasa Jesus miracle ako. Ligtas ako. Kahit na marami kang lukuhin, kahit marami kang gawing masama, akala mo ligtas ka. Ang makapagliligtas sa atin, yung ating magandang relasyon sa Diyos. At ang ating magandang relasyon sa kapwa. Hindi yung church. Ang church, pinakapintuan lang ng langit yan, pero kinakailangan, mga minamahal, sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Pangalawa, mga minamahal, na faith does not save, sabi, faith without spiritual living. Faith without spiritual living. Ibig sabihin ng walang spiritual living yung hindi mo ginagawa ang tungkulin ng mga anak ng Diyos. Wala kang spiritual living. Sabi rito sa Philippians chapter 2, verse 12 hanggang 16, ito yung spiritual living. Basahin natin mamaya sa Colossians chapter 3, verse 5 up to 10. Ito yung mga spiritual living, ipamuhay natin bilang mga Kristiyano. Pakibasa. Dito po sa Pilipos, chapter 2, verse 12 up to 16, sabi po, kaya nga na mahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus sa pangayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa iyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Amen. 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 Yan ang tinatawag na spiritual living. Amen? Yung, sabi ng Banal na Kasulatan, ipinamumuhay mo ang iyong pagiging Kristiyano. Ipinamumuhay mo ang mga salita ng Diyos. Work out your own salvation with fear and trembling. Nanginginig ka, ayaw mo magkasala. Kahit wala ang preacher, wala ang kapatiran, walang nakakakita sa iyo, sinusunod mo ang utos ng Diyos. Yung mga bawal, hindi mo ginagawa. Sabi rito, maminamahal, na tayo ay nagpapahayag. Sabi na tayo'y nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Yan ang ating spiritual living. Bukod sa pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, ipinapahayag mo ang kanyang salita. Nagsishare ka ng Word of God. Nanghihikayat ka sa mga taong dumapit kay Kristo. Magdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. At sabi, ginagawa mo ang lahat. Walang reklamo. Hindi ka nagre-reklamo. Pag i-duty ka, walang reklamo. Yan ang mga spiritual living. Gawin nyo ang lahat ng walang bulungan. Walang pagre-reklamo. Sabi, do all things without murmuring and disputing. Upang tayo ay maging walang sala at walang malay na mga anak ng Diyos. Walang dungi sa gitna ng mga laing liko. At masama na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng ilaw ng sanlibutan. Amen? Yan ang tinatawag na spiritual living, maminamahal. Naglilingkod ka sa Diyos, walang reklamo. Nakikita sa iyo ang mabuting ilaw. Isang magandang halimbawa, sabi ng Biblia, if any man be in Christ,
He is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Kung dati-dati, pag pinagugas ka ng pinggan ng nanay mo, I'll do it later. Anak, magugas ka ng pinggan. Opo, mamaya na. Anak, isampay mo yung mga labahan. Isampay mo yung mga nilaban ko. Opo, Nay. I'll do it later, mamaya na. Tapos hindi naman gagawin. Hindi ganoon. Ang mga totoong Kristiyano, mga minamahal, sabi, naging masunurin. Do all things without murmuring. Makita sa iyong ilaw. Kung dati nagre-reklamo ka, dati mga minamahal, nagbubulong-bulong ka habang ginagawa mo yung inuutos sa iyo ngayon, nagpupuri ka pa sa Diyos. Makikita nila yung pagbabago mo. Meron ka ng spiritual living. Nakikita nila yung pagkakaiba ng buhay mo nang wala kay Kristo at ng buhay mo ngayon na na kay Kristo Jesus ka na. Isa ka ng bagong nilalang. Amen? E paano kung halimbawang nandito ka na pero baligtad? Minsan ginagawa mong ground yung gawain ng Diyos para hindi ka utusan ng nanay mo. Sabihin na nanay mo, magugas ka ng pinggan. Nay, puyat ako, galing ako sa overnight. Wala namang overnight prayer. Akala mo, maluloko mo ang Diyos. Anak, bumili ka dun. Bumili ka ng ganito. Sabi mo, Nay, sarado. Pero hindi naman pala sarado. Bukas naman. Ang dami mong dahilan. Yun yung tinatawag sa mga halimbawa, yung buhay na walang spiritual living. Amen? Hindi nagbago. Kasi sabi ng Biblia, maminamahal, dito sa Colossians chapter 3, verse 5 up to 10, hubarin nyo na ang inyong dating pagkatao na sumama ng sumama. Dati masama tayo, dati ganito tayo, yan ang buhay natin ngayon. Pero ngayon, hinubad na natin ang ating dating masamang pagkatao, ang ating the old sinful nature. Paano makikita ng hindi mananampalataya ang buhay mong na kay Kristo ka na? At ngayon, noon na hindi ka pa naglilingkod sa malapanan kung walang pinag-iba. Faith without spiritual living, hindi nakita sa iyo ang buhay spiritual. Karnal ka pa rin. Mahilig ka pa rin manood ng mga teleserye, mga Korean novela. Gumagawa ka pa rin ng gawaing makasanlibutan. Nagbabasketball. Nandun sa mga kalayawan ng sanlibutan, mga party. Pag sa party, mabilis pa sa alas 4, pag sa gawain, closing prayer na. Tsaka dumarating. Pero pag party, pag mga birthday party ang pupuntahan, nagluluto pa lang, nandun na sila. Pero pag sa gawain ng Diyos, maglulundagan na at saka darating. Yan po ang sinasabing faith without spiritual living. Tignan niyo sa Colossians chapter 3, verse 5 up to 10. Yan ang ibig sabihin ng spiritual living. Colosas, Kapitulo 3, talata 5 hanggang 10. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na katawang lang sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na siya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Na tayo, na inyo rin makaraan ng una, nang kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Balikan natin. Na inyo ring nilakaran. Na inyo ring nilakaran ng una, nang kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon, ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan na yaong lumalang sa atin. Lumalang sa Kanya. Amen. 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 Yan ang ibig sabihin ng spiritual living. Kapag ikaw'y sumasampalataya sa mahal na Panginoon, naglilingkod ka sa Diyos,
Pero sabi ng Biblia, faith without spiritual living, yan ang tinatawag na faith does not save. Pag nag-rapture, hindi ka makasama, maiwan ka. Ang buhay mo ay baog, ang buhay mo ay walang bunga. Nabubuhay pa ang iyong old sinful nature. Sabi ng Biblia, hubarin natin ang ating dating lumang pagkatao na sumama ng sumama. Amen? Ang sabi rito na nilakaran nyo nung una. Sabi ng Colossians 3:8, layuan nyo ang mga galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw. Sabihin yung panunungayaw, pagmumura. Pag Kristiyano ka, nagmumura ka pa, wala ka pang spiritual living. Sabi ng Mateo 5:22, ang mga nagmumura ay nakahandang hatulan sa impyerno. Pag sinabi mo, putoseko ka, putumaya ka, putubongbong ka, mapapasapanganib ka ng impyerno. Nasa Mateo 5:22. Sabi, maalis nawa sa inyo yan. Maalis nawa sa atin galit, kapuutan, paghinala, panunungayaw, mga pagmumura, mga salitang kahalay-halay mula sa ating mga bibig. Huwag na kayong magbulaanan sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magsinungaling. Amen? Yamang inubad nyo na ang dating pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. The old sinful nature. Sabi rito, maminamahal, that ye have put off the old man with his deeds. Sabi ng verse 9, kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. And have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Dahil sa mga bagay na ito, sabi ng Colossians 3:6, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak. Anak ang tinutukoy, mga anak ng Diyos yan. Mga anak ng pagsuway. Pag ang buhay mo ay walang tinatawag na spiritual living, faith without spiritual living, yan ang tawag dyan, faith does not save. Hindi ka pa save. Amen? Kaya huwag tayong magkumpiyansa, mga minamahal, na nandito tayo sa church. Save tayo. Kailangan magkaroon ka, mga minamahal, ng tinatawag na pananampalatayang dalisay at totoo na meron takot sa Diyos. Amen? At ang kahuli-hulihan, mga minamahal, na faith does not save. Sabi rito, faith in one God but without obedience. Faith in one God but without obedience. Sabi rito, mga minamahal, kung babalikan natin ang talata dito sa James chapter 2, verse 19, kaya balikan natin sandali, 2:19 hanggang 22 at italo ng 24. Dito po sa James chapter 2, verse 19 up to 23, sabi po, 22 Talo ng 24. and 24. Ikaw ay sumasampalataya ng ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Datwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang magawa ay baog. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng magawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Dito sa 24, nakikita ninyo sa pamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. 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 Faith in one God, but without obedience. Ang tawag dyan, faith does not save. Hindi makapagligtas. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, pag ang paniniwala mo sa Diyos ay iisa lang, malapit ka na sa kaharian ng Diyos. Amen. Pag ang paniniwala mo ay isa lang ang Diyos,
Malapit ka na sa kaharian ng Diyos sapagat isa lang talaga ang Diyos. Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Ang mga demonyo man, sabi, naniniwala sila kasi galing sila sa langit eh. Once upon a time, nakapiling nila ang Diyos. Yung mga demonyo, si Lucifer, mga dating anghel yan, na pinalayas ng Diyos because of disobedience. Because of disobedience, because of rebellion. Rebellious angel, rebelde. Ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ayaw nilang pasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit mananampalataya ka, pag rebelde ka, hindi ka maligtas. Yung nagmamarukulyo lagi ang kalooban mo. Against ka lagi sa mga napapakinggan mong salita ng Diyos. Hindi ka papasok sa karya ng langit. Sabi diyan, faith in one God, but without obedience. Yan ang tawag ay faith does not save. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi rito, maminamahal, hindi niyo ba nabasa ng ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng kanyang pagsunod? Inihandog niya si Isaac. Sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, pumunta ka sa bundok ng Moriah. Ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Masakit para sa kanya. Siya'y 100 years na. Ang kanyang asawa ay 99 years old na. Dati silang baog, nagkaroon ng kaisa-isang anak, si Isaac, pero ito, hinihingi ng Diyos. Pero dahil sa ang pananampalataya niya ay may kalakip na gawa, sabi ng Biblia, sumunod si Abraham at ito'y inaring ganap. Siya ay inaring ganap dahil sa kanyang pagsunod. Ang sabi ng James chapter 2 verse 22, ang ating pananampalataya ay nagiging sakdal sa pamagitan ng pagsunod. James chapter 2 verse 22. Nakikita mo na ang pananampalatayang gumagawa, kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pananampalatayang mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya natin. Nagiging sakdal pala ang pananampalataya natin kung nilalaki pa mo ng pagsunod. Biro mo, napakahirap ng hiningi ko. Siguro kung sa atin ihingiin yan, isa lang ang anak mo. Hihingiin pa ng Diyos, ihahandog mo. Papatayin mo, ihandog mo sa altar para sa Diyos. Siguro hindi ka papayag. Amen? Pero dahil mas mahal ni Abraham ang Diyos at malaki ang pananampalataya niya, sabi ng Biblia, sa pananampalataya ay sinunod ni Abraham ang Diyos sapagkat ang paniniwala niya na kung sakaling mamatay si Isaac ay kayang muling buhayin ng Diyos mula sa pagkamatay. Yun ang nasa mindset niya na kung ito'y mamatay, kayang buhayin ng Diyos. Yung ibang mga Kristiyano, tithes and offering lang, akala mo ninakawan ng buong kayamanan. Tithes and offering lang, hindi pa masunod. Yung ibang mga Kristiyano, 3 times a week lang. 3 times a week lang hinihingi ng Diyos, hindi pa nila magawa. Ang dami pang dahilan. Pag sinabi mo, Brad, dalo po kayo ng linggo. Naku, Brad, hindi ako makadalo. Kasi nagagalit yung asawa ko. Nagagalit yung nanay ko. Nagagalit yung tatay ko. Ang daming dahilan. Pero so pag sinabi, aliga, punta tayo doon, manood tayo ng sila. Ay, nandyan na ako, hindi magagalit yung nanay ko. Pagpatungkol sa kalayawan, ako mabilis pa sa 4:00. Ang liit lang nung hinihingi sa atin. Amen? Magpuyat, mag-overnight prayer, mamumuhay ng may kabanalan, magpuri sa Diyos. Ang liit lang yan. Kung sa ibang mga sinubok ng Diyos na hiningi sa kanila, napakahirap. Si Saint Mary, maminamahal, magdalang tao siya, dalaga. 16 years old si Saint Mary, mabubuntis, walang tatay. Sabi sa kanya ng anghel, Maria, ikaw ay pinagpala ng Diyos, sapagkat dadali mo sa iyong sinapupunan ang anak ng Diyos. Lililimang ka ng Espiritu Santo at ang banal na bagay, the holy things, yung Holy Spirit, which is God the Father, ay tatawaging anak ng Diyos. Kakasangkapaning kanya upang magkatawan tao ang Diyos. Napakahirap nun.
Biro mo, 16 years old ka, buntis, walang tatay. Ang tagal niyang dinala nun. Ang dami pa namang tsismoso sa Israel. Napaka-conservative ng bansang Israel. Pag yun, nakita ka lang may kausap na lalaki sa Israel, pagchichismisan ka na, lalo na kung nabuntis ka, walang tatay. Ganun ang kahiyan na sinapit ni Saint Mary. Pero ginawa niya yun bilang pagsunod. Amen. Kaya nga, faith in one God without obedience, faith does not save. Mahirap yun kung ikumpara sa pinagagawa sa atin ngayon. Ano kung iutos sa'yo ng Diyos, magpahaba ka ng buhok? Mahirap ba yun? Ano kung iutos sa'yo ng Diyos na ikaw ay babae ka, huwag kang magpantalon? Mahirap ba yun? Ang lalaki huwag magbestida, mahirap ba yun? Gusto kasi ng lalaki kaya gusto magbestida para pag naiinitan, itatapat yung bestida doon sa ventilador. Para ginawa nga naman siya. Pero kakasuot niya ng kakasuot ng bestida, susunod pakembot-kembot na. Pag lalaki ka, nagsusot ka ng bestida, pagdating ng araw, bakla ka na rin. Yung mga siga sa amin doon sa Malabon, may mga siga kami kung tawagin sa amin, Orange Road. Mga siga, lalaki ng tato. Sabi ko, bakit kaya itong mga taong to? Ang lalaki ng tato pero nakabestida. Parang katuwaan lang nila. Kasi nga, pag yung medyo naiinitan sila, itataas lang nila yung bestida nila sa harap ng ventilador. Nagiginawaan na sila. Paglipas ng ilang panahon, nakita ko kay kembot-kembot na mga siga yun ha. Mga drug addict yun, mga drug poser. Paglipas ng ilang panahon, kita ko naka-makeup na, mga kembot-kembot na. Nag-aabang na ng lalaki. Yun ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng mga inuutos ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Meron akong kilalang kapatiran, hindi ko nabanggitin. Napapakinggan niya, ang babae dapat may mahabang buhok. Ang babae wag magsuot ng pantalon. Hindi niya sinusunod. Pag nandun sa gawain, nakapantalon siya, nakabistida siya, pero pag uwi niya, nagsusot na siya ng pantalon. Hindi siya nagpapahaba ng buhok, ganito lang ang buhok niya, at is lang. Minsan, taga-bagong baryo siya, may nag-away. Kasi magulo doon sa bagong baryo. May nag-away, nagabulan ng itak. Nagkataon, yung hinahabol ng mama na may itak, nakasuot ng dilaw, maikli ang buhok at nakamaong. Tamang-tama, nagdadaan siya. Ang suot niya, nakadilaw, maikli ang buhok at nakapantalon. Dumaan sa harap niya yung ganun ang suot. Hinahabol nung mamang may itak. Napagkamalang siya yun, tinaga siya ngayon. Namatay. Kung sinunod niya yung utos ng Diyos, dapat ang babae may mahabang buhok, huwag magsusot ng pantalon, sana buhay pa siya ngayon. Napagkamalan tuloy siya, akala lalaki siya. Pagtingin ngayon nung may itak, hindi pala yun yung kalaban niya. Yun ang sinasabi ko sa inyo na lahat ng utos ng ating pinakamamala Panginoon para sa kabutihan natin yan. Kasi hindi isusulat sa Biblia yan kung hindi importante yan. Amen? Para saan pa mag-aksaya ng Diyos ng tinta? Para ilagay sa banal na kasulatan yan, maminamal, tapos sabihin natin hindi importante. Kasi ang katwiran ng mga naniniwalang tatlo ang persona ng Diyos, ang Diyos na tumitingin sa puso, hindi daw sa panlabas. Ang tawag doon, yan yung tinatawag maminamal, faith without obedience. Imbis na sumunod, nangangatwiran pa. Amen? Sabi ng Biblia, sa Isaiah 64 verse 6, ang katwiran natin ay basahan lang sa harapan ng Diyos. Amen. Kapag inutos ng Malapangnoon without mental reservation, ang malapastor inutusan pumunta sa Talipa Sulu, para iligtas ang mga 21 sipada na hostages. Nagreklamo ba siya? Nagreklamo ba siya? Umiyak lang ang malapastor, umiyak lang siya. Bago pumunta ang malapastor, maminamal sa Talipa Sulu, kami ang karap niya. Nag-meeting kami dun sa Kawayan, Isabela.
Umiiyak ang malapastor. Ayaw niya. Talagang labag sa kalooban niya, pero sabi niya, kalooban ng Panginoon. Sa ganang akin, ayoko. Pero pikit mata, umiiyak siya. Ginawa niya yun, mga minamahal, alang-alang, unang-una sa mahal na Panginoon, pangalawa sa ating mga naglilingkod sa ating malapan sa ministeryong ito para lalo tayo magtagumpay sa paglilingkod sa Diyos. Ginawa ng ating malapastor. Tayo napaka-simple lang ang inuutos. Minsan utusan lang tayo sa isang outstation, nagre-reklamo pa tayo. Wala namang mga abusayap doon. Wala namang cannibals doon. Merong mga ibang mga missionary inuutosan sa Africa para mangaral ng ebanghelyo, kumakain sila ng tao. Sumusunod pa rin sila, pikit mata. Pero ang mga Kristiyano ngayon, maminamahal, hindi pa nag-uutos ang Diyos, nag-iisip na sila ng alibay. Ano kaya susunod kong alibay para meron na naman akong access na hindi makasunod? Hindi pa sila inuutusan, nag-iisip na ng ano ang may dadahilan. Tandaan nyo, ang mga Kristiyanong maliligtas, sabi ng Biblia, there's a will, there's a way. Ang may gusto, gagawa ng paraan. Pero ang ayaw, hindi nauubusan ng dahilan. Amen. Dito sa huling talata, maminamahal, basahin natin ng medyo talagang kapos tayo sa oras. Dito sa huling talata, basahin natin James 1:21 hanggang 23. Basahin natin 21 hanggang 23 at dito sa huling talata, 2 John 1:8. Buwasan na natin. Yan lang ang huling talata natin. Santiago, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 23. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong makaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na yung dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay na kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang mga gawa. Amen. Dito po sa 2 John chapter 1 verse 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Amen. 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 Mga minamahal, sinabi ng Biblia, mag-ingat tayo sa ating sarili upang wag nating iwala ang mga bagay na ating pinagpagalan. Nagpagal na tayo, naghirap na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Wag nating sayangin yung ating pinagpagalan. Amen? Sinabi ng Biblia, tanggapin natin may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng ating kaluluwa. Pero wag tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. Sapagat ang mga nakikinig lamang at hindi tinutupad ay gaya ng taong nakikita ang kanyang sarili sa salamin at pagkatapos ay nakakalimutan na kung sino siya. Amen? Ibig sabihin, pag napakinggan mo ang salita ng Diyos, gawin mo na agad. Huwag mong sabing, I'll do it later. Kasi pag nagsalamin ka, hindi mo kagad ginawa ng paraan, nakita mo, may muta ka, yung laway mo natuyo na dito sa pisngi mo, yung buhok mo nandito na pala sa mukha mo. Hindi mo inayos kagad, hindi mo ginawa kagad. Sabi, ang nakikinig at hindi tinutupad ay parang taong tumitingin sa salamin. At pagtalikod niya sa salamin, nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan niya kung anong ayos niya. Nagsalamin ka, hindi mo kagad tinanggal yung muta mo. Nagsalamin ka, nakita mo, may natuyong laway dito sa pisngi mo. Hindi mo kagad tinanggal. Hindi ka kagad nagilamos. Nakita mo, ang buhok mo nandito na sa harap ng mukha mo. Hindi mo pa rin sinuklay. Tapos biglang nag-green yung nag-ring yung pintuan nyo, mayroon kang bisita. Dahil hindi mo ginawa kagad, pagkakita mo sa salamin yung itsura mo, hindi ka kagad kumilos para sumunod. Magilamos, magsuklay, at tanggalin yung muta, tanggalin yung tuyong laway. Nakalimutan mo na kung ano ka.
Babe, kumatok, binuksan mo yung pinto. Yung itsura mo, may laway dito, may muta, tapos yung buhok, himatayin sa takot yung bisita mo. Akala white lady ka. Amen. Akala yung mutang nakalagay sa mata mo, lumuwa na yung mata mo. Ay nga sabi, pag napakinggan mo ang salita ng Diyos, huwag mo nang patagalin. Sundin mo agad. Sabi na Hebrews 3:15, ngayong marinig nyo ang tinig ng mahal na Panginoon, huwag nyo nang papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagat ang nakikinig at hindi ginagawa ang salita ng Diyos, nakakalimutan niya na kung sino siya at ano ang ayos niya. Pag nakita mo, pag umarap ka sa salamin, gawin mo lang agad yung gagawin mo. Amen? Lahat na nakita mong mancha sa mukha mo, alisin mo yan dahil anytime, makakalimutan mo pagtalikod mo sa salamin, makalimutan mo na kung ano ka at ano itsura mo. Yun ang ibig sabihin ng pagsunod. Pag narinig mo na, sundin mo na kagad para hindi mo na makalimutan yung utos ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! At higit sa lahat, makatiyak tayo ng kaligtasan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, maminamahal.